Mga kababayan nating seniors, kung kayo ay 60 o 65 pataas at nagtitiwala sa inyong SSS o GSIS pensyon para mabuhay bawat buwan, kailangan ninyong marinig ito ngayon. Hindi ito biro, hindi ito tsismis. Ito ay isang tunay na pagbabago na nagsimulang maramdaman ng libu-libong pensyonado nitong Abril at ang nakakalungkot, marami sa ating mga kababayan ay nalaman lamang nila ito nang makita nila ang kanilang bank account, wala o kulang ang pera. Imagine ninyo, naghintay kayo ng buong buwan, inaalagaan ang inyong budget, baka ipaload pa ninyo ang telepono ng inyong apo para makatawag sa inyo, tapos pagdating ng araw ng pensyon, ang inyong inaasahang 12,800 ay hindi dumarating ng buo. O mas masahol pa, may ibinabawas na wala kayong alam. Maraming seniors ang tumawag sa mga kamag-anak nila, umiiyak, hindi alam kung kakain pa ba sila ng maayos ngayong buwan. Honestly, ang eksaktong dahilan kung bakit gusto kong makipag-usap sa inyo ngayon, bilang isang kaibigan na nagmamalasakit. Huwag kayong mag-alala. Ipapaliwanag ko sa inyo ang lahat ng nangyayari, ang tamang halaga ng inyong buwanang pensyon, kung kailan ito darating, at kung paano ninyo maaaring maprotektahan, at pati na rin mapataas ang inyong retirement income. Manatili kayo. Ang impormasyon na ito ay maaaring magkahalaga ng libu-libong piso para sa inyo ngayong taon. Magsimula tayo sa pinakamahalagang tanong. Ano ba talaga ang nangyari sa Abril? Bakit biglang nagkalituhan ang napakaraming seniors sa buong bansa? Ang sagot ay may kinalaman sa tatlong bagay na nagbanggaan ng sabay-sabay. Ang bagong SSS pension adjustment, ang mga pagbabago sa disbursement schedule ng GSIS, at ang pagpapatupad ng dating nakaengkwentrahang pero hindi gaanong ipinaliwanag na minimum pension review. Para sa maraming seniors, ang pinagsabay-sabay na mga pagbabagong ito ay lumitaw na parang isang surprise, isang masakit na surprise na dumating ng hindi man lamang may advance notice na sapat. Simulan natin sa SSS. Alamin ninyo na ang kasalukuyang minimum monthly pension para sa isang SSS retiree na may sapat na bilang ng contributions ay umabot na sa humigit kumulang 2,000 hanggang 2,400 para sa mga mas mababa ang sahod noon. Ngunit ang average pension para sa karamihan ng pensyonado ngayon ay nasa hanay ng 5,000 hanggang 12,800 bawat buwan. Depende sa inyong credited years of service at average monthly salary credit. Ang 12,800 na binanggit sa headline na ito ay hindi isang pabago-bagong numero. Ito ang approximate na pensyon na natatanggap ng isang retiree na may 30 o higit pang taon ng contributions at medyo mataas na average salary. Ang problema ay marami sa mga seniors na umaasang matatanggap ang halagang ito ay natuklasan nang may ibinabawas at hindi nila alam kung bakit. Kaya naman pag-usapan natin ang tinatawag naming clawbacks o ang mga ibinabawas sa inyong pensyon. Ito ang isa sa mga pinaka-hindi pinag-uusapan na aspeto ng retirement benefits sa Pilipinas at ito ang nagdudulot ng pinakamalaking sakit ng ulo para sa ating mga seniors. Una, may tinatawag na Medicare o PhilHealth Premium Deduction. Simula noong nakaraang taon at patuloy hanggang ngayon, ang PhilHealth ay nagpapataw ng buwanang kontribusyon kahit sa mga retiree. Para sa mga SSS pensyonado, ang premium na ito ay maaaring automatikong ibawas sa inyong pensyon bago pa ito ipadala sa inyong account. Ang halaga ay depende sa inyong pension amount, ngunit ang karaniwang ibinabawas ay mula 200 hanggang 400 bawat buwan. Hindi malaki, pero kung hindi ninyo alam na may ibinabawas, pakiramdam ninyo ay may nanakaw sa inyo. Pangalawa, may mga seniors na may tinatawag na salary loan o calamity loan na hindi pa nababayaran sa SSS or GSIS bago sila nag-retire. Ang mga loan na ito ay patuloy na ibinabawas sa inyong buwanang pensyon hanggang sa mabayaran ang balansi. Kaya kung minsan, ang isang senior na umaasang 10,000 ang matatanggap ay nakakakuha lamang ng 7,500 o 8,000 at nag-iisip sila na may error, pero wala. Binabayaran lang ang utang nila. Ang solusyon dito ay simple.
pumunta sa pinakamalapit na SSS o GSIS branch at humingi ng statement of account para malaman ninyo kung may natitirang loan balance kayo. Ikatlo, at ito ay napakahalaga para sa mga GSIS pensyonado, ang tinatawag na restoration ng pensyon. Kung ang inyong pension ay na-commute o na-cash advance noon, posible na ang inyong buwanang pensyon ay naka-reduced pa rin. Maraming matatanda ang hindi alam na ang kanilang pensyon ay maaaring i-restore sa full amount pagkatapos ng ilang taon. Makipag-usap sa GSIS at itanong kung kwalipikado kayo para sa pension restoration. Ngayon, pag-usapan natin ang payout schedule dahil ito rin ang nagdulot ng kalituhan ngayong Abril. Para sa mga SSS pensyonado na natatanggap ang kanilang pensyon sa pamamagitan ng Unified Multipurpose ID or UMID card na nakalink sa cash card, ang disbursement ay karaniwang nangyayari sa loob ng unang 10 araw ng buwan. Ngunit nitong Abril, may mga ulat na nagsabing ilang batches ng disbursement ay naantala ng 2 hanggang 3 araw dahil sa system maintenance at iba pang administrative na adjustment na isinagawa ng SSS. Para sa isang senior na naghihintay ng kanilang iisang pinagkukunan ng kita, kahit 3 araw na pagkaantala ay napakalaking bagay. Para sa mga GSIS pensyonado naman, ang pensyon ay karaniwang nire-release sa parehong araw bawat buwan, depende sa inyong last 2 digits ng GSIS ID number. Halimbawa, kung ang inyong ID ay nagtatapos sa 00 hanggang 09, ang inyong pensyon ay karaniwang nire-release sa unang araw ng buwan. Kung nagtatapos sa 10 hanggang 19, pangalawang araw, at iba pa. Ang issue ngayong Abril ay may mga changes sa schedule na ito na hindi malinaw na na-announce sa lahat ng pensyonado. Kaya maraming seniors ang nag-aabang nang hindi alam na ang kanilang araw ng payout ay lumipat na. Ang aking payo sa inyo, i-save ninyo ang numero ng SSS hotline na 1455 at ang GSIS contact center na 847-4747. I-call ito kung meron kayong katanungan tungkol sa inyong payout date. At kung may apo kayo na may smartphone, hilingin ninyo sa kanila na i-download ang SSS mobile app o ang GSIS e-services app para mas madali ninyong ma-check ang inyong account status kahit sa bahay na lang kayo. Ngayon, pag-usapan natin ang mga nakatagong benepisyo na maaaring hindi ninyo nalalaman. Ito ang bahagi ng script na gusto kong bigyang pansin ng maraming seniors dahil dito maraming pera ang naiiwanan. Una, ang 13th month pension. Oo, kapwa ang SSS at GSIS ay nagbibigay ng isang additional na pension payment bawat Disyembre na katumbas ng inyong isang buwang pension. Para sa isang senior na kumukuha ng 8,000 bawat buwan, ito ay isang dagdag na 8,000 tuwing panahon ng Pasko. Huwag ninyong kalimutan ito at siguraduhing updated ang inyong contact information sa SSS o GSIS para hindi kayo malagpasan ng release. Pangalawa, ang dependents pension. Kung kayo ay may asawa o mga anak na may kapansanan na umaasa sa inyo, maaari kayong maging kwalipikado para sa dagdag na benepisyo. Para sa SSS, ang dependents pension ay katumbas ng 10% ng inyong buwanang pensyon or 250, alinman ang mas mataas para sa bawat dependent na anak hanggang sa maximum na 5 dependent. Maraming seniors ang hindi nag-a-apply nito dahil hindi nila alam na umiiral ito. Ikatlo, ang funeral benefit. Kapag pumanaw ang isang SSS o GSIS member, ang pamilya ay may karapatang mag-claim ng funeral benefit. Para sa SSS, ang halaga ay mula 20,000 hanggang 40,000 depende sa bilang ng contributions. Para sa GSIS, ang halaga ay maaaring mas mataas. Huwag hayaang ma-forfeited ito dahil sa kakulangan ng kaalaman. Ika-4, ang MedCard o GSIS Etika Life Insurance. Para sa mga GSIS pensyonado, may mga insurance at health coverage benefits na nananatiling aktibo kahit pagkatapos mag-retire. Makipag-ugnayan sa inyong pinakamalapit na GSIS office para malaman kung anong coverage ang inyong natatanggap pa rin. Pag-usapan natin ang tax implications dahil ito ay isang paksa na halos walang nagpapaliwanag sa ating mga seniors. Ang magandang balita, sa Pilipinas, ang mga SSS at GSIS pension
ay karaniwang exempt sa income tax. Ayon sa Republic Act 8424 o ang National Internal Revenue Code, ang mga retirement benefits na natanggap mula sa SSS at GSIS ay hindi kasama sa taxable income. Ibig sabihin, ang inyong 8,000 or 12,000 na pension na inyong natatanggap bawat buwan ay hindi dapat binabawasan ng BIR. Ngunit ngunit po ay mahalaga. Kung kayo ay nagtatrabaho pa rin kahit parte ng taon bago kayo nag-retire, o kung kayo ay natatanggap ng ibang uri ng kita bukod sa inyong pensyon, maaaring may tax obligations pa kayo. Sa ganitong sitwasyon, ang pinakamagandang gawin ay kumonsulta sa isang accountant o pumunta sa pinakamalapit na BIR Revenue District Office at itanong ang inyong sitwasyon. Mas mabuting magtanong kaysa magulat sa hinaharap. Ngayon, ibahagi ko sa inyo ang ilang mga praktikal na tips para sa inyong pakikitungo sa SSS o GSIS office dahil alam nating lahat na minsan ang pagpunta sa mga tanggapang ito ay maaaring maging isang maghapon na pakikipaglaban. Una, pumunta ng maaga bago mag-alas 9 ng umaga kung maaari. Ang mga SSS at GSIS office ay karaniwang pinakaabalang mula alas 10 ng umaga hanggang tanghali. Kung maaga kayo, mas mabilis na masiserbisyuhan kayo. Pangalawa, magdala ng kopya ng lahat ng inyong dokumento, ang inyong SSS or GSIS ID, inyong birth certificate, inyong bank account information, at ang inyong latest pension voucher or statement. Mas madali ang lahat kapag kumpleto ang inyong mga papeles. Ikatlo, huwag mahiyang magtanong. Kayo ay bayad ng buwis sa loob ng maraming taon. May karapatan kayong humingi ng malinaw na paliwanag sa lahat ng inyong mga katanungan. Kung hindi ninyo maintindihan ang sagot ng empleyado, humingi ng mas simple pang paliwanag. Ito ang inyong pera at ang inyong kinabukasan. Ikaapat, isaalang-alang ang pagpapadala ng isang kamag-anak o isang pinagkakatiwalaang tao kung kayo ay nahihirapang maglakad ng matagal o kung mayroon kayong medikal na kondisyon. Kailangan lamang ng isang special power of attorney na maaaring inotaryo sa alinmang notaryo publiko para maaaring kumilos ang inyong kinatawan para sa inyo. Pag-usapan din natin ang pinakamabisang payout strategies para mapakinabangan ninyo ng husto ang inyong retirement income. Ang unang estratehiya ay ang pagtanggap ng inyong pensyon sa pamamagitan ng isang bangko na may malawak na network ng ATM tulad ng Land Bank o BDO para hindi kayo nagbabayad ng mataas na withdrawal fees. Ang maliit na bayad na ito ay nagdadagdag ng malaki sa paglipas ng panahon. Ang pangalawang estratehiya ay ang paglikha ng isang simpleng monthly budget batay sa inyong pension amount. Halimbawa, kung 8,000 ang inyong buwanang pensyon, subukan ninyong i-allocate ang 3,000 para sa pagkain, 1,500 para sa utilities, 1,000 para sa gamot, 1,000 para sa ipon o emergency fund, at ang natitira ay para sa ibang pangangailangan. Ang sistemang ito ay tumutulong na hindi kayo maubusan bago matapos ang buwan. Ang ikatlong estratehiya, dahil ay para sa mga seniors na may kakayahang gawin ito, ay ang pag-aaral kung paano mag-request ng lump sum o commutation ng bahagi ng inyong pensyon. Sa ilang sitwasyon, maaari kayong humingi ng isang malaking halaga sa simula at mas maliit na buwanang payment pagkatapos. Ito ay may kalamangan at kahinaan, kaya pag-aralan ng mabuti bago magdesisyon. Mga minamahal kong seniors, bago ko tapusin ang video na ito, nais kong sabihin sa inyo mula sa puso, hindi kayo mag-iisa sa mga pagbabagong ito. Ang sistema ay minsan ay nakakalito, ang mga patakaran ay nagbabago, at hindi lagi may nagpapaliwanag sa ating mga matanda ng maayos at may respeto. Kaya nandito ako para tiyaking may pinagkukunan kayo ng tamang impormasyon na ipinapaliwanag sa wika at paraan na madaling maintindihan. Ang inyong pensyon ay hindi simpleng check bawat buwan. Ito ay kumakatawan sa mga taon ng pagsusumikap, ng pagtatrabaho, ng pagbabayad ng kontribusyon habang inaalagaan ninyo ang inyong pamilya. Kayo ay may karapatang malaman ang bawat sentimo ng inyong benepisyo, malaman kung kailan ito darating, at malaman kung bakit may ibinabawas.
Huwag hayaan ang sino man na gawing komplikado ang bagay na dapat ay simple para sa inyo. Kung nakatulong sa inyo ang video na ito, pakiusap na ibahagi ito sa inyong mga kaibigan at kamag-anak na senior. Marami pang mga lolo at lola doon na nangangailangan ng impormasyon na ito. At kung mayroon kayong mga katanungan, ilagay ninyo sa comment section sa ibaba. Susubukan naming sagutin ang bawat isa sa inyo. Salamat po sa inyong tiwala at tandaan, kayo ay hindi nakakalimutan. Mahal namin kayo at patuloy kaming nandito para sa inyo.